Magandang umaga po. Nandito po tayo sa Marcos Highway na daan. Nandito tayo sa San Luis. Ito ang daan papuntang Baguio. So, tatawid tayo ng kalsada. Ipapakita ko sa inyo. Ang video ka lang 15 minutes. So, ito yung bahay ng kapatid ko. Ito ang kanyang coffee shop. Mosaic Cafe. So talagang tabing-tabi lang ito ng daan. Pag gusto nyo, pagpapaakyat kayo ng Baguio, pababa ng Baguio, dito lang. Yan. 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 Kaya mosaic kasi design ng kapatid ko yan. She's very artistic. At of course, plantita. Kaya maraming mga plants. Yan. Ayan, tignan nyo. Oh. Mga ano yan, oh. Mga mosaic talaga yan. Yan. Nandito tayo sa coffee shop ng kapatid ko. So, yan. Dito tayo magbi-video. Yan. So, ang gaganda ng mga halaman dito. Tignan nyo, no? Laki-laki. Look. Oh, laki. Ito lang anong tawag dyan. And anyway, so, sinong gustong magkape dito, hindi naman masama ang presyo niya. Mga gourmet coffee. Anyway, so, pumunta ako dito para makapag-video kasi yung mga workers sa bahay, nag-music sila. Ayoko namang patigilin yung kanilang music dahil alam niyo yon yung music nila nagbibigay sa kanila ng beat habang nagwo-work. So, yan. Anyway, gusto ko pong pag-usapan natin ngayong araw na to ang tungkol sa mga comments, lalong-lalo na sa interview ko kay Madam Yola, na sinasabi doon ng mga ibang mga nag-comments, at saka even sa mga iba't ibang videos, no, sinasabi na ang totoong mag-partner ay si Madam Yola at si Sir Paul ng Pugong Biyahero. Tumigil na po kayo. Bigyan nyo naman ng respeto si Pugong Biyahero. Ang dalawa na magkaibigan ng matagal na kayo, ang iba sa inyo ay nanghuhusga. No? Pwede pong magkaibigan ang isang member ng LGBTQ at isang straight guy o tinatawag na hindi member ng LGBTQ. Pwede pong maging matalik na magkaibigan. As well as pwede rin na matalik na magkaibigan ng isang lalaki at isang babae na hindi ibig sabihin nun is meron ng namumuong relasyon sa kanila. Siguro doon tayo sa loob kasi masyadong maingay dito. Ayan, nandito na po tayo sa loob ng coffee shop kasi maingay sa loob. Tignan nyo, ang nilagay niya sa rooftop niya, sawali, right? This is called sawali. Yan, yan po. Ay, ito yung banig ito. At yung mga yung banig ang ginawang mga walls. Anyway, so ulitin ko po kung sino mang aakyat ng Baguio o pababa ng Baguio along the Marcos Highway, bago nyo marating ang bayan ng Pugu, dito po ito sa San Luis. This is just along the highway. Pagpatuloy po natin yung ating pinag-uusapan. So gaya ng sinabi ko na marami akong nababasa na sinasabi na ang mag-partner talaga is Madam Yola at saka si Sir Paul ng Pugong Biyahero. Kaya sinasabi ko, itigil na po natin yung panghuhusga na ganon.
Kasi, ang ibig nyo bang sabihin na kung ang lalaki at ang isang babae, magkaibigan na, magkaibigan yan, ibig nyo bang sabihin may namamagitan na relasyon sa kanila? Di ba, pwede naman, di ba? Marami dito, gaya yung mga pinsan ko, yung mga friends nila mula matagal na nilang mga friends, mga lalaki, but walang namamagitan sa kanila. Ang mga napangasawa ng mga pinsan ko is actually from different places. So, pwede pong mangyari na magkaibigan ang isang LGBTQ at isang non-LGBTQ. Pwedeng magkaibigan ang LGBTQ at isang LGBTQ. Pwedeng magkaibigan ang isang babae at isang lalaki. Pwedeng magkaibigan ang isang lalaki at isang lalaki. Pwedeng magkaibigan ang isang babae at isang babae na walang masama or walang what you call this, ibang klaseng relasyon, kundi totoong pagkakaibigan lang talaga. Kaya huwag po tayong masyadong maging mapaghusga. Ito lang ang pakiusap ko, no? Kung hindi nyo kayang igalang si Madam Yola, kasi meron kayo yung tinatawag na homophobic tendency na tinatawag, o kayo yung mga haters ng mga LGBTQ, kayo yung mga mapanghusga sa mga LGBTQ na mga members ng ating sosyedad, no? Igalang po naman natin si Sir Paul. Wag po nating binabastos ang pagkatao ng dalawang ito, no? Ni Sir Paul at saka ni Madam Yola dahil lang sa inyong pagiging homophobic or dahil lang sa inyong ayaw nyo sa mga LGBTQ na mga tao. Kung sinabi ni Sir Paul na magkaibigan sila ni Madam Yola, then magkaibigan sila. Nakaka-interview ko si Madam Yola. At alam niyo ba na tinanong ko siya, is Pugong Biyahero a friend or a brother? At ang sagot niya, he's a brother, first and foremost. At she could have, ito kasi, sa aking pag-i-interview sa kanya, pwede kong nakita kung nagsisinungaling siya. Isa po ito na part ng aking trabaho, ang pag-i-interview, no, bilang Assistant Director of Nursing. Nag-i-interview ako ng mga bagong mga nurses na tinatanggap namin sa aming facility. So, hindi lang sa aking part ng aking trabaho, kundi matagal na ako sa larangan ng nursing at kinakailangan yung tinatawag na assessment skill. Kinakailangan mo na develop na ang assessment skill ng isang nurse na matagal ng kagaya ko. Kaya kung ang isang pasyente nagsasabi na kahit pa hindi niya sabihin na masakit ang kanyang ulo, may mga symptoms po yan na hindi kinakailangan sabihin na na-assess ng isang nurse na matagal ng kagaya ko. Alam po yan ng mga nurses na nanonood sa akin, lalo na pag matagal na kayong nurses, na-develop nyo na ang inyong assessment skill na tinatawag. So, habang ini-interview ko si Madam Yola, nakita ko sa kanya ang kanyang pagmamahal kay Sir Paul na bilang isang kapatid. At huwag po ninyong husgahan si Madam Yola nang dahil sa pagsabi niya hindi ko kayang mabuhay nang wala si Paul. Because ang sinasabi niya sa bagay na yon, hindi ko na tinanong kung anong ibig niyang sabihin sa part na yon. Because I understood, naintindihan ko. Ibig sabihin kasi, kinokonect niya kasi yung statement na yon sa sinabi niya na kapatid ang pakiramdam niya kay Sir Paul. Ikaw ba naman ang magkaroon ng kapatid? No? So, yun ang kinokonect niya yon, yung statement na yon. Now, maraming nagsasabi na ang totoo yan na mag-partner si Pugong Biyahero at si Madam Yola. Hindi po yun totoo. Again, like I said, nakausap ko mismo si Madam Yola, nakita ko mismo sila in the person. At ang hinihiling ko lang sa inyo, igalang ninyo ang Pugong Biyahero, igalang ninyo si Sir Paul ng Pugong Biyahero. Kung hindi nyo kung hindi mabago ang inyong pananaw tungkol sa mga LGBTQ,
is igalang nyo si Sir Paul. Bilang paggalang, tigilan nyo na po ang inyong paghuhusga. No? Ang Pugong Biyahero, 10 ng kanyang team, na kahit hindi na nila dapat gawin, sa dami na ng kanilang mga subscribers. Si Pugong Biyahero, meron na siyang 4 million. Kahit ano pang ilabas niya dyan na video, is papanoorin ng kanyang mga subscribers. Si Madam Yola, I think she has over 200,000 subscribers. Pati rin sina Ralph, sina Peter Paul, sina Peking Bombay, sina Estong. And sinasabi ko lang ito yung mga Pugong Biyahero team ng Davao. No, marami na silang mga subscribers na kahit hindi na kinakailangan nilang pumunta pa ng bundok, magpakahirap, magpakaaraw, nasubukan kong sumama sa kanila. At yung sinabi sa akin ni Sir Paul, ni Peter Paul, na actually yun ang pinakamadali. Pero hindi po, yung daan habang naglalakbay ka, natatagtag ka. Pagkatapos lang namin kumain, ganyan, tagtag-tagtag ang aming katawan. Bugbog po ang kanilang katawan sa pagmimisyon. Hindi po nila kinakailangan gawin yon, sa totoo lang. Pero ginagawa nila dahil gusto nilang makatulong. Yes, merong may monetary gain ang ginagawa nila. But unang-una po, kahit pa hindi sila magpunta sa kabundukan at magpalabas lang silang kahit anong video, meron pa rin silang monetary gain. Kaya huwag po nating sabihin na, dahil lang for the views. Pwede kahit anong i-vlog nila kasi established na sila na mga vloggers, kahit ano pa ang i-vlog nila, kahit ano pa ang i-video nila, papanoorin at papanoorin pa rin ito ng mga tao. No? Hindi kagaya ko, hindi pa ako established na vlogger. Dahil sinasabi ko dito is, tigilan na po natin, bigyan natin ng respeto. Respeto natin si Sir Paul ng Pugong Biyahero at huwag natin siyang nililink na ibang klase ng link, ng ibang klase ng ginagawan natin ng masamang relasyon or ibang klaseng relasyon sila ni Madam Yola. Parang awan nyo na po, igalag nyo po ang tao na kahit hindi nyo dapat gawin is ginagawa niya para lang matulungan ang ating mga kababayan na mga katutubo na iniwan na ng gobyerno or iniiwan ng gobyerno or binabaliwala ng gobyerno pagkat hindi sila bumoboto. No? Kaya parang awan niya, ito lang talaga ang pakiusap ko, igalang natin ang Pugong Biyahero at ang Pugong Biyahero team. Huwag po tayong gumawa ng mga kung ano-ano, mga iskandalong mga usapin dahil, again, like I said, they don't deserve that. Hindi po nila deserve ang mabigyan ng mga scandal na mga comment, ng mga scandalous na mga comment, ng mga mapa-skandalong mga komento na ating sinusulat sa ating mga comments. Kung ayaw nyo pong panoorin ang Pugong Biyahero team, that's fine. Kung may meron naman kayong gustong masamang i-comment, wag na lang po. Pwedeng magsabi ng opinion, pero make sure na yung opinion nyo is hindi siya below the belt. Ayun lang ang pakiusap ko sa video na to. Kasi maraming nagtatanong sa akin anong masasabi madam sa sinasabi nila na sa mga comment na ang actually na magkarelasyon is si Pugong Biyahero at si Madam Yola. Tigil na po. Bigyan po na naman po natin ng respeto si Sir Paul ng Pugong Biyahero team. Respeto lang po ang hinihingi ko na ibigay nyo. At ngayon na meron na silang personal na relationship ni Krishna, is masasaktan po yung tao pag mga nababasa niya yung mga comments na yan. No, yes, it's true na nasa social media sila, pero hindi ibig sabihin nun na kung ano-ano na lang ang ibabato nyo sa kanila. Para bang sinasabi nyo na, okay, dahil nasa social media ako, paglabas ko dyan, kung gusto nyo akong batuhin ng kamatis, tain ng baboy, tain ng aso, whatever, pwede na. Hindi po. Hindi po. Meron pa rin yung tinatawag na mutual respect. Meron pa rin yung tinatawag na pagrespeto sa tao. So, kung, kasi parang ganun yon. Yung mga binabato nyo na mga masamang komento, mga may skandalong komento sa mga comment section is the same. Like parang naglalakad po sila sa kalsada at binabato nyo sila ng mga bulok na kamatis, bulok na gulay, mga tain ng aso, mga ipot ng kambing or whatever. Ganun po yung ginagawa nyo
sa mga iskandalong mga comments niyo sa mga comment section. Bigyan po natin sila ng respeto. Hindi nyo po nagagawa ang kanilang ginagawa. Hindi nyo nagagawa ang bukasyon. Kasi ang ginagawa po nila, ito po ay isang bukasyon. Again, ulitin ko, pwede naman nilang hindi gawin. Pero ginagawa nila. And huwag nyo sabihin sa akin na for the views only. Kasi pwede rin silang gumawa ng ibang mga videos na for the views. Pero hindi nila ginagawa. Pinipili nila araw-araw ang pumunta sa kabundukan. Pinipili nila araw-araw ang tumulong sa mga mahihirap. Kaya, yun lang po ang hinihiling ko sa video na to. Irespeto natin si Pugong Bihero at irespeto natin ang Pugong Bihero team. 10 ng mga kasama ni Sir Paul na nagpupunta sa mga kabundukan para magmisyon. Wala po tayong karapatan na manghusga sa kanila sapagkat ni kalingkingan, hindi po natin nagagawa ang kanilang ginagawa. Ayun lang po, kung gusto nyo akong batuhin ng mga murang kamatis at kung ano-ano po dyan, wala akong problema. Kasi hindi ko ginagawa ang mga ginagawa ng Pugong Bihero at ng Pugong Bihero team na umaakyat sa mga kabundukan, tumatawid sa mga rumaragasang ilog, naglalakbay sa mga madulas at matarik na mga daan. Alam niyo ba na nakakatakot po ang daan? Talagang kapag si Peter Paul na nagdra-drive is pagod na pagod siya at makatulog siya sa manibela kasi pwede pong mangyari yon. Patay po silang lahat. Bagsak po silang lahat. Kaya instead po na batuhin natin sila ng mga masasamang mga salita, bigyan po natin sila ng prayers habang sila ay umakyat sa mga kabundukan na matarik ng mga daan para lang sa ganun is magkaroon ng protection sa kanila. So instead na batuhin natin sila ng mga masasamang salita, instead na batuhin natin sila ng mga skandalong mga comment, batuhin po natin sila ng mga prayers at malasakit at cheers at kasi yes, go, go, Pugong Bihero. Dapat yun po ang chinicheer natin. Please continue to support Pugong Bihero team, si Pugong Bihero at 10 ng kanyang team. Yun lang po ang pwede nating maitulong. Wala tayong magagawa, wala tayong kakayanan na magbigay ng pera, wala tayong kakayanan na magbigay ng mga donation, wala tayong kakayanan na pumunta sa mga bundok para makatulong sa ating mga kababayan na iniwan na ng gobyerno is sana naman suportahan ninyo at respetuhin at igalang ang mga tao na gumagawa nito. Kaya pasensya na po, alam nyo na si Nurse Nora ay isang diretsahan, isang prangka at sa katotohanan lang po tayo, doon lang po tayo sa totoo. Maraming salamat po. Thank you. Keep watching. Bye-bye.